Tayo na sa masamang talakayin ang mahalagang impormasyon para sa kaunlaran ng ating bansa. Kaunlarang batay sa Sustainable Development Goals o SDG. Pakinggan ang programang Sandigan para sa Kinabukasan. Alamin ang detalye ng proyekto ng pamahalaan at anong epekto nito sa pamayanan at buhay ng mamamayan. Sandigan para sa Kinabukasan. Mapapakinggan dito sa paborito mong radio station at simulcast via Facebook Live. Sandigan para sa Kinabukasan. Makakasama si Maris Gamara, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Magandang araw po sa inyong lahat. So narito po muli tayo sa programang Sandigan para sa Kinabukasan. Tinatalakay natin dito ang prinsipyo ng Sustainable Development Goals or SDG na pinagtibay ng United Nations noong 2015. Ang Sustainable Development Goals ay may 17 mga layunin na may 100 at 99 na mga target ng mga UN ay nakatuon sa pagtatrabaho hanggang sa taong 20,003. So ito po ay naglalayo na may pag-asang lumikha ng pangmatagalang positibong pagbabago at kalayaan sa mga pangkalahatang lugar ng tao, planeta, kasaganaan, kapayapaan at pakikipagsuso. Layunin nito ay tumutok sa pagwawakas ng kahirapan, gutom, karahasan, takot at karamdaman at nagtataguyod ng karunungan, pagkakapantay-pantay, karapatang pantao, kalinisan at edukasyon, pisikal, kaisipan at panlipunang kagalingan. Ayun po, ang mga layunin ito ay nilaan upang buuin ang mga layunin ng pag-unlad ng milenyo at gumana patungo sa pangunahing mga lugar na kinikilala ng UN at isa na po dito ang ating bansang Pilipinas. Ako po makakasama Maris Gamara at binabati ko po kayo ng mga nakikinig sa radyo at nakatutok sa ating online streaming. Pwede po kayo magpadala ng inyong mga opinion o sentimiento na ating tatalakayin ngayong umaga sa numerong 0951-06-95716. Sa SDG na programang ito ay sumisentro ang usapin ay kaunlaran at patuloy nating nakikita ang pagyabong ng kaunlaran hindi lamang sa Metro Manila kundi sa Greater Manila Area o kasama ang mga katabing lalawigan ng National Capital Region. At kung nasaan ang kaunlaran, naroon din ang pagdagsa ng mga tao para makipagsapalaran sa paghahanap buhay at kapag dumarami ang populasyon, tumataas ang pangangailangan sa tirahan, pagkain, kuryente, tubig at marami pang iba. Ngayon, kabilang sa pinagtutuunan ng pansin ng pamahalaang nasyonal ay ang paglapat ng solusyon sa pangangailangan ng tubig. At ang New Centennial Water Source Project o Kaliwadam ang nakikita ng gobyerno na makakatugon sa pangangailangan ito. Ayon pa sa proponent ng proyekto na MWSS, magdadala din ito ng kaunlaran sa pamayanang pagtatayuan ng dam dahil maaari itong makatulong sa aspeto ng turismo. Pero may mga grupo na mga katutubo, NGO at simbahan ang patuloy na nagpapahayag ng pagtutol sa proyekto. At dahil po dito meron po tayong isang technical expert, isa pong eksperto at isang aktibo na lumalaban hinggil sa proyektong ito at kaya po ninyo na ating tutunin ang kanyang sentiment. Isa po na makakasama po natin na magbibigay sa atin ng mga technical insights dito ay walang ibang kundi si Sir Conrado Vargas. So siya po ang director ng Prelature of Infanta Community Organization of the Philippines or PCOPI Incorporated. And siya po ay at sa Task Force Sierra Madre for Balanced Ecology ay siya din po ang convener at siya rin po ang presidente ng Infanta People's Council at Islap Kaliwadam Network convener. Ayan, so ano pong inyo pong pwede po kayo bumate sa ating mga tagapakinig. Tayo po ay hindi lamang on air kundi online pa. Okay, magandang hapon din po sa inyong lahat. Kasama ang host ng programang ito at nag-invite para magkaroon ng konting talakayan at ang isa sa pinaka napapanahon na issue na pwedeng talakayan natin at bigyan ng mas malalim na mga
pagtingin ay yung may kinalaman doon sa Kaliwa Dam. At siguro ay yun ang ating yun yung ating magiging pangunahing paksa dito sa ating pagtalakay, na magandang i-connecta nga doon sa sinasabi mong Sustainable Development Goals. Sige. Yun, nagpapasalamat din ako doon sa pagkakataon na tayo ay magkakatalastasan at magbibigayan ng iba't ibang mga kuro-kuro at mga pagtingin sa mga usaping pag-uusapan natin. Ayun, sir. Salamat po. Sa ating po mga nakasubaybay, pwede po kayo mag-text at magbigay ng inyong mga sentimiento sa numerong 095106-95716. Sa mga nais po na magbigay ng kanilang mensahe, sentimiento regarding po sa ating mapapag-usapan ngayong araw, pwede po kayo magbigay ng inyong mensahe sa numerong 095106-95716. At ganoon din po, maaari po din kayo mag-comment sa atin pong online ng ating pong program ito. Ngayon, sir, alam ko kung medyo busy kayo. Kung di po ako nagkakamali, may isang event pa kayo na kaninang umaga. So, salamat po sa inyong time. So, ngayon, sir, bago po ako dumako sa ating mga tanong. Sir, kung di po ako nagkakamali, kayo po yung nag-lead nung siyam na araw na paglalakad ng ating pong mga mamamayan at same time mga kapatid nating katutubo mula General Nakar, Quezon hanggang Malacanang na inabot po ng siyam na araw at kung di po ako nagkakamali, 100 kilometro ang nilakad ninyo. Sir, ang tanong ko po, bakit po, ano po ba yung pinaghuhugutan ninyo? Bakit ganun kaigting ang inyong pagnanais para sa inyo pong advocacy? Mas magandang i-connecta natin ito doon sa matagal ng tinitingnan at pangunahin yung tinatawag nating mga long-term na objectives or aim or goal nung pagkakampanya natin. Ito ay nakapaloob doon sa pinagtibay ng grupo na ang pangalan ay Stop Kaliwa Dam Network o yung SKDN. So ito ay binubuo ng iba't ibang mga organisasyon, mga NGOs, particular na nakabase sa NCR at may iba't ibang advokasya pero nagkaisa doon sa pangunahing kampanya para pagtuunan ng pansin yung pagpapatigil o sabi nga natin ay yung Stop the Kaliwa Dam. At yung pinakang long term na pinagsasandigan nito ay paano maipaparating at paano magagawa ng paraan na yung layunin na yun ay magkaroon ng katuparan, yung maipatigil yung Kaliwa Dam. At doon sa naging pinaghuhugutan na layunin na yan, ay marami ng taon ang lumipas doon sa ating pagkakampanya na doon pa rin nakatuon hanggat hindi nakakamit yung layunin. Nitong nakaraang mga unang buwan ng taong ito ay isinagawa nga yung tinatawag na 9 na araw na alay lakad laban sa Kaliwa Dam. Pero ang binabanggit nga natin, ang pinaghuhugutan nito ay yun ding kampanya natin na sana ito'y marinig ng buong bansa yung ating panawagan. Kaya naman ang napili na pamamaraan ay yun ngang paglalakad. Kung tutuusin natin ay nasa 145 na kilometro ang layo niyan, mula sa General Nakar. At ang nagbunsod din para dito sa ginawang ito ay nakikita natin na marami na tayong beses na nag-file ng petition ng ating reklamo maging sa korte at sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na nagpapatupad ng proyektong Kaliwa Dam ay hindi tayo dinidinig at nakita na at ibinigay na yung mga violations na kanilang nagawa, particular ng MWSS, ng DPWH doon sa usapin ng construction ng access road, ay
pati ang DNR nagsabi na mayroon talagang mga paglabag. Kaya naman, nang nakikita nating tuloy-tuloy pa rin kahit binabanggit na natin at sinasangguni na natin sa korte, ay wala pa rin nangyayari. At kung bagaman sa usapin natin at sa ating termino ay masyadong maulit, sinasaway na ay tuloy-tuloy pa rin. Kaya yung naging sige. Pero sir, atin pong at least para po sa ating audience na hindi lamang namulat sa isyong ito, ganun din sa kadalasan po kasi sa Riyadh at General Nakar, Quezon ay mulat na sa isyong ito. Pero kumusta naman po yung audience natin dito sa Metro Manila na tila hindi sila aware dito? Maraming iniisip na di po ba development po ang dam? Pwede po nating idagdag po natin ito na development po ang dam na to at makakatulong po, magbibigay po ito ng tubig, hindi dito sa Metro Manila. So, hindi po ba masasabi na madamot po tayo? So, sinasabi po nila na ito laang, may ilang po kasing connotation or medyo pagtingin na ang isyong iyan ay isyong lokal lang at hindi isyong nasyonal. So, ano po yung masasabi nyo patungkol sa ganitong pagtingin ng ating mga kababayan? Totoo naman na yung at legitimate yung sinasabi natin na pagtingin at saka yung sinasabi ng ating pamahalaan na darating ang panahon talaga na magkakaroon ng kakulangan ng tubig, ng supply ng tubig sa Metro Manila. At hindi kami nagsasabing magkakaroon ng katotohanan itong sinasabi na ito na sa mga darating na panahon ay magkakaroon ng kakulangan tagal ng supply ng tubig. Pero ang issue kasi natin dito ay bakit Kaliwa Dam? Ay marami namang alternatibo na po pwedeng pagkunan. Kasi ang malaking issue nga dito ay yung sinasabi nating pag-aanalisa ng yung cost at saka yung benefit. Yung benepisyo ma-address yung problema na ang sinasabi sa projection ay by 2025 to 27 ay posibleng talagang hindi lang magkukulang yung tubig kundi dadami yung mga consumers. So ibig sabihin talagang yung usapin ng supply and demand ay nakikita talagang maa-apply natin dito. So kung ito pa rin lang yung isusupply pero yung demand ay dumadami kasi dumadami ang populasyon, dumadami ang negosyo, dumadami ang itinatayong mga infrastruktura na pag nagtayo ay nangangailangan ng tubig. So yan ay kinikilala na legitimate na issue at concern ng lahat at hindi lamang ng lokalidad ng Infantarial Nakar. Kasi sa totoong buhay lokal yung kukunan mo nasa side ng Quezon at saka ng Rizal, yung source ng tubig lokal, pero national yung magiging impact kasi ang pagsusuplayan nito ay Kalakhang, Maynila at saka yung iba pang karatig na probinsya, ang Bulacan, ang Rizal at ang Cavite. So hindi siya po pwedeng ma-consider na local issue. Pangalawa, maliban doon sa scope na sinasabi natin doon sa level ng yung demand and supply and demand, ay may kasi ito, may national sabihin natin kaakibat na national na usapin. Una, alam natin na pag ginalaw natin at sinira ang isang bahagi ng ating natural resource, ay hindi lang yung specific na natural resource na yun kung saang lugar nakikita, ang magkakaroon ng epekto. Ang ibig sabihin nito ay kahit sa Quezon lang yung site na pagtatayan mo ng dam, pero ang effect nito ay
sa usaping pangkalikasan ay nagko-contribute sa kabuuan ng bansa. Dahil ito may kinalaman at kaugnay sa sinasabi nating problemang malaki, hindi lang ng Pilipinas, kundi ng buong mundo, yung climate change. So yung pagtingin na yan ay hindi local issue at yan ay hindi lang national, kundi yan ay international, global issue. Kasi ang pagtatayo ng dam ay may malaking kinalaman at malaking epekto, malaki ang nagiging kontribusyon doon sa tinatawag nating pag-init ng mundo at doon sa climate change issue. Pangalawang makikita natin kaugnay at paglalagay nito sa konteksto ng mas malawak na konteksto, hindi lang local issue, local specific na sa lokalidad ang pinag-uusapan at saka itong problema na to ay yung kasing pagtatayo ng dam, hindi naman yan pupunduhan ng lokal para maitayo yung proyekto na yan. Yan ay uutangin ng Pilipinas at ang term nga natin dyan ay bilateral loan. Bilateral loan, ibig sabihin kontrata ng isang bansa na nangungutang doon sa isang bansa na uutangan. At Okay bilateral loan, Sige po, sir. Just in case po, para at least po sa ating mga tagapakinig, so nagbibigay po ng inputs ang ating pong tagapagsalita, ang ating pong guest speaker tungkol po sa Kaliwa. So sir, tama din po napapaganda ang ating istoryahan, ang ating kwentuhan. So pwede po kayang i-analyze po natin. So i-analyze po natin sama-sama, kasama ng ating mga tagapakinig at mga tagapanood sa online ang ating usapang ito. So a-analyze po natin ang Kaliwa Dam sa aspeto ng political, economic, social, technological, legal, and environment. So nabanggit na kanina ni Sir Conrad yun yan sa environment na ito ay issue ng climate change at ito ay pangbuong mundong issue na unti-unti na tayong pumapasok sa political issue na napabanggit nyo nga yung bilateral loan. Sir, ano pa po ba yung mga political aspect na pwede nating tingnan sa positive and negative impact po ng proyekto ito? Sige sir, pwede po natin politically ay ano kasi yan, kung titingnan natin, supposed to be ay kung sa side ng yung sinasabi nating positive at may kinalaman sa politika at yung maayos na pamumulitika o yung paggugobyerno, tawag natin good governance, dapat ay sinasaalang-alang yung tinatawag na participation ng community sa pagdedesisyon. Pero dahil kung titingnan mo at doon sa nagiging proseso ay although meron talagang venues na ginawa, mga scenarios at saka yung mga consultation na ginawa, pero yung pagkuha ng desisyon, hindi naman kahit nag-consult ka pero itutuloy mo para bagang ganito. Sa madaling kwento ay ganito. Iba yung yung sabi mo ay halimbawa ikay aalis, magpapaalam ka. Pag nagpaalam ka at hindi ka pinayagan, hindi ka aalis. Pero hindi ka nagpapaalam, ang ginagawa mo lang, ipinaalam mo lang, pero itutuloy mo pa rin yung gagawin mo. So, ibang klaseng ibang consultation na hindi yung mayorya ang masusunod. Kasi ang karamihan, nagsabi na huwag ituloy yung dam at ibang alternative ang gawain. So, yun yung binabanggit natin na may kinalaman sa pagdedesisyon sa larangan ng politika. Pero sir, hindi po ako nagkakamali. Para po yatang pumayag ang Protected Area Management Board na may pahintulot na para po sa pagtatayo po ng dam. Pero tapos meron din po tayo nakikita sa national media kung saan ang ating mga kapatid na katutubo na sinasabing tumututol ay sila ay tumanggap na ng budget para sa kanilang relocation o para din sa ikauunlad ng kanilang pamumuhay. So paano po kaya natin makikita yung ganito pong scenario? So paano po natin nasabing majority ay aayaw pa po ng Kaliwa?
yung binabanggit mong PAMBI, yung Protected Area Management Board, hindi ang ibig sabihin niya na pagpayag ay ito pwede nang magtuloy-tuloy. Ang inaprubahan ay yung usapin na kasi may kulatil yan dalawang levels. Una na nakuha ng MWSS doon sa pagsasagawa ng proyekto sa larangan o aspeto ng may kinalaman sa protected area. Kasi ang magandang maintindihan ng ating mga tagapakinig, yun kasing issue ay may dalawang tinatawag natin na instruments, governmental yung instrument na ginagamit ng ating pamahalaan. Sa lupa, usapin, yung land instruments. Una ay nasa loob siya ng protected area, kaya nagdedesisyon ang PAMBI, yung sinasabi mo. Yes po. Area. Salamat, sir. Pangalawa ay hindi lang siya nasa loob ng protected area, siya ay nag-overlap at kasama doon sa lupaing ninuno. Kaya dalawa yung dapat na ayusin ng proponent. Pagpayag sa management board dahil ito ay nasa protected area na dapat ay nasa pangangasiwa ng DNR. Yes. Dahil siya ay nasa loob din ng ancestral domain, lupaing ninuno ng mga katutubo, dapat ay kumukuha sila ng pagsang-ayon sa pamagitan tinatawag na FPIC o yung Prior and Informed Consent. At yan naman ay nandoon sa pangasiwa ng NCIP. May mga ahensya ng pamahalaan na sila yung dapat re-regulate ng ganitong proseso para masabi natin na talagang magiging yung hindi na magkakaroon ng problema. Doon sa side ng binabanggit mong pumayag ang PAMBI, yung Protected Area Management Board, ang naaprubahan doon ay hindi yung dam. Ang naaprubahan doon ay yung tinatawag natin na SAPA. Agreement pa lang ang agreement yung kanilang naaprubahan. Ang tawag ng agreement na yan ay Special Use Agreement in the Protected Area. Pero, at saka yung isa, yung sinabi kong pangalawang level, yung ECC, yung Environmental Compliance Certificate, yung kasi yung dalawang magkaugnay sa usapin ng PAMBI ay ng DNR. So, bilang hindi pa po protected nagbibigay area. ng ECC. Tama, sir. Tama po. Okay, meron na. Yun na nga. Meron May na. ECC at saka yung endorsement for the SAPA. Pero may mga kulatilya yan. Hindi kasi ibig sabihin ay dire-diretso na kasi mayroong mga kondisyones. Dapat yung mga conditions na nakalagay doon sa ECC at saka doon sa agreement doon sa SAPA ay ma-comply ng proponent. Ay ang dami-daming nakalagay doon sa particular doon sa ECC. Hindi naman nila kinukumply yung nakalagay doon sa dapat nilang ayusin. Halimbawa, kasama doon sa pagsisiguro, kasi pag sinabi mong ECC, hindi ibig sabihin niyan ay pagpayag at tuloy-tuloy mo na. Ang ibig sabihin niyan ay magiging ginagamit ito na planning instrument ang ECC. Hindi ito yung sanabing permission. Iba yung permission kaysa doon sa sinasabi natin na yung kaya nga environmental compliance certificate. So binibigyan sila ng sertipiko pero yung mga i-comply ng mga conditions doon dapat ginagawa. Ang isa doon kunyari ay tingnan yung maayos na magiging mitigation. Yung bang mitigation na kanilang pinaplano ay makakasapat doon sa nakikitang posibleng maging destruction. Halimbawa, yung pag tinayo mong 63 meters high na harang doon sa kaliwa na ilog, kaya ba niyang yung struktura na yan ay kaya ba niyang asaluhin yung iba't ibang, yung sabi nga natin na posibleng kaya nga i-mitigate mo kasi posibleng yan ay lumuho, pero hindi nila ginagawa yun kasi may question tayo. May mga scientists, merong mga experts na nagsasabi na hindi po pwede kasi yung ilalim
ng lupa na pagtatayuan mo doon sa ng Kaliwa Dam ay nasa fault line. Nasa fault line pala. Kung magkaroon ng kung magkaroon ng lindol, kung magano man, at saka ang sabi ng mga scientists, yung ginawang pag-aaral ng MWSS ay hindi solid yung basis. Kasi yung ito katatapos naming makipag-usap doon sa isang expert nung nakaraang linggo. Yung ilalim ng bundok at saka nung ilog, pag hinukay mo yon at sinasabing may mga batong matitibay, matitigas na po pwedeng maging pundasyon pag itinayo mo yung harang na dam, ay nasa ano pala yan, sangayon sa pag-aaral ng mga tatayo ng ganang struktura ng mga scientists na may alam tungkol sa nasa may fault line, yung matitigas na lupa nagiging burak. Opo. Ibig sabihin, So, kasi yung simpleng para maintindihan. Sa may mga fault line, posibleng mayroong bulkan, di ba? At mayroon nga doon na natukoy yung sinasabing mainit, yung pag naglagay ka ng hipon doon sa nakikitang yun ay naluluto yung hipon doon sa ilog. Doon sa lugar na malapit sa pagtatayo ng dam. Na posibleng nandun yung dormant na bulkan. Ang sinasabi nung kausap nating expert, yung matitigas na batong nasa ilalim, nagiging burak yan. At kung may bulkan nga, yan yung lumalabas pag pumutok yung bulkan na lava. Yun yung matitigas na yung mga rock structures doon sa ilalim na pagdating ng panahon ay nalulusaw. Ang term na ginamit nga ng scientist na kausap namin, parang kumunoy yan. So pag inilagay mo yung dam at sabi nila sabi ng MWSS matitigas na bato, pero hindi nila sinabing yung pala nasa malapit sa fault line at yun ang possibility. Kaya ang sinabi nga ng expert, hindi tatagal ng 5 years at babagsak yung ihaharang mo. So, ibig sabihin, sir, sa aspeto ng technological and social, talagang medyo negative po talaga ang magiging epekto po nitong dam na ito. Yes. Kasi it will put the risk po ng mga tao, ng mga residente naninirahan malapit dito. Tama po ba? Hindi lang malapit. Ang magiging problema kasi alam natin na ang tubig, pag hinarangan mo at naalis yung harang, ay talagang naghahanap siya ng pinakamababang lugar na pupuntahan. Hindi naman umaakit ang tubig na papuntang bundok, pababa lagi yan. So kahit malayo, ang tawag natin dito, yung mga nasa downstream, malayo yun sa mismong site ng pagtatayo ng dam kasi nasa downstream. Pero pag nagkaroon yung structure na inilagay ay nagkaroon ng damage, ang maapektuhan talaga yung nasa downstream. Kasi biro mong 57 million cubic meters na tubig na nakaipon doon, na nakaimbak doon, at bigla yung bumigay, saan ang tapon yan? Dito sa Infantarial Nakar. Lunod tayo lahat dito. Noted po yun, sir. Pero sir, meron po kasi nagsasabi na ang bago pa daw po itayo itong dam na ito, so masusi po itong pinag-aralan ng mga iba't ibang eksperto, hindi lamang po sa aspetong technological, kundi even din yung sa social, na yung mga aapektuhan dito kung saan nagkonsulta pa sila mula sa iba't ibang mahuhusay na universidad para dito. So, sir, paano po ba yun? At meron din nakapag-comment na sino ba namang hangal na engineer ang magtatayo ng dam sa fault line. So, yun sila po yung hangal. Yung mga engineer ng MWSS ang hangal. Kasi hindi sila naniniwala sa mga experts. Kasi ganito yan Una, nung kinukuha nila yung ECC, kaibigan ko yung anthropologist na nag-review ng kanilang application at saka ng kanilang EIS, Environmental Impact Study. Binanggit na niya bilang reviewer bago maipasa yung ECC, banggitin ko yung pangalan, si Dr. Nestor Castro, kaibigan ko, nakasama ko siya sa PRRM dati. Mismo, kasama siya doon sa review committee at nagsabi siyang hindi yan socially acceptable.
pero itinuloy pa rin. Yun yung sinasabi mong hangal. May nagsabi ng unacceptable socially at culturally, pero itutuloy pa rin nila. Bakit? Ay usaping sa usapin ng sinasabi natin doon sa aspeto ng economy ay makikinabang sila. Pero may personal na kasi ang nakikita natin diyan. May personal na gains na gustong kaya pinupush nila matuloy. Kasi may ganansya para sa kanila. Nagtatayo ka ba naman project na wala kang kikitain? So, ibig sabihin po, ang nakikita po ninyo dito ay posible na meron po tayong tawag dito. So, is there a possible corruption in this project, sir? Yes, kasama yun doon. Sa totoong buhay, yung binabanggit natin na yung binabanggit mong yung idagdag natin doon sa sinasabi nating national, ito ay may kinalaman din nationally, yung issue ay national din ang context. Kasi yung bilateral doon, pag hindi naman ang magbabayad niyan ay yung mga consumer ng tubig na nando sa Metro Manila, nasa Bulacan, nasa Cavite, nasa Rizal. Ang magbabayad niyan buong Pilipino, lahat ng Pilipino. Kahit ikaw nasa Mindanao, hindi mo alam kung ano yung kaliwadam diyan, pero kasama kang magbabayad bilang mamamayan ng Pilipinas kasi Pilipinas yung nangutang. At yan ay makukuha doon sa mga interest. So yun yung binabanggit nating medyo malaki yung context. Tapos dahil usapin ng fund, ang sinasabi kasi diyan ay yung tinarget nilang 12.2 billion pesos para doon sa pagtatayo ng dam. Hindi naman yan lahat mapupunta doon sa project. Ilang percent yan ang pupunta sa mga iba-ibang mga layers na alam mo may nag-analyze sa mga proyektong ginagawa sa Pilipinas para mas madaling maintindihan ng mga tagapakinig. Yung piso, yung worth ng project. Yung project mo do sa piso na budget mo, ang magagastos mo para do sa project 40 cents lang. Yung 60 cents doon ay napupunta kung kani-kaninong bulsa. Ayan, sige po sir. Marami pong salamat po sa inyo pong iba't ibang insights dito po sa proyektong ito. Pero grabe, napakadami po pong natutunan dito sa inyo din. Ako personally, madami din ako natutunan hinggil sa proyektong ito. So sir, meron na lamang po tayong ilang minuto. Meron pa po tayong mga para sa ano po yung masasabi mo sa ating mga viewers, sa ating mga listeners na patungkol po sa ating advokasya na inyong pinaglalaban po dito sa atin. Okay, sige. Salamat. Yung gusto nating linawin dito, yung pagtutol natin ay hindi lang dahil personal at ayaw nating sumuporta sa gobyerno. At hindi rin ito dahilan na madamot tayo. Ang dahilan nito, gusto natin protektahan ang mga mamamayang Pilipino, particular siyempre dito sa ating lugar. Pero kabuuan ng bansa ang ating pinaglalaban dito. So, ang gusto natin ay magkaroon ng win-win solution na ang magpo-propose o proponent for the project para ma-address yung sinasabi nilang napipintong kakulangan ng tubig ay mag-usap-usap talaga. Huwag nilang ipilit na kaliwa-dam lang ang pinakang sabihin natin ay natatangi at nag-iisang solusyon kasi ang daming solusyon. Kung mag-uusap-usap lang talaga at tingnan yung sabi nga natin dito ay yung win-win solution ang gusto nating mangyari, malulutas mo yung problema at hindi ka na magdadagdag ng pinoproblema ng mga mamamayang maapektuhan sa usapin ng ito lang para siguro ma-concretize din. Yung taga rito ka naman sa Infanta sa General Nakar, meron tayong water district dito sa Infanta, yung Infanta Quezon Water District. Yung pinakang manager niya kausap nung last October
kausap niya yung isang USEC ng DNR. Ang sabi ni kasi siya ay manager ng local water district dito sa Quezon, sa Infanta. At tinanong niya kung maitayo yung dam, mayroon bang ibibigay na allocation para sa Infanta. Ang sabi categorically binanggit ni Yusek David ang pangalan ng DNR ay walang allocation na ibibigay sa Infanta. Ibig sabihin, lulutasin mo yung problema sa Metro Manila at sinasabing magkukulang ng tubig. Pero tayo naman, ganun din pala ang mangyayari. Mauubusan din pala tayo ng tubig. So, hindi win-win solution yung iniisip. Kaya ang ating panawagan ay sana magtulong-tulong at tumupo ng maglatagan ng baraha, at kung talagang alam nating ito naman ay para sa kapakanan at kabutihan ng lahat, ay bakit hindi po pwede nating pag-usapan at yun ang ituloy. Halimbawa, ang pinopropose ng mga experts na hindi sa side ng DNR at ay side ng MWSS ay yung mabababang dam, yung sinasabing 7 meters dam, yun posibleng hindi magkakaroon ng napakalaking epekto at madaling ma-mitigate yung magiging possible na negative impact. So may mga ganun, pero huwag ipagpilitan na nag-iisang solusyon ay yung Kaliwa Dam. So yun ang panawagan natin na kahit yung nasa Metro Manila, yung nakikinig sa atin, hindi ibig sabihin ito ayaw nating makisangkot na bigyan ng solusyon yung napipintong problema. Ang gusto lang natin ay yung gagawin nating solusyon ay hindi naman magkakaroon ng problema doon sa atin. Kunyari dito sa ating side, tayo rin ay mamumroblema. Sa panahon ng tag-ulan, baha ang posibleng mangyari sa atin. Sa panahon ng tag-init, drought naman ang mararanasan natin. Ang Metro Manila na masusuplayan ng tubig, tayo naman pala ang mawawalan. So yun lang, ang message natin ay umupo at pag-usapan ang win-win solution. So Sir Conrad Vargas, maraming pong salamat sa inyong pong oras at mga technical na insights. Ayan. So ngayon po, meron pong mga nagbigay po ng mensahe. Nagbigay po sa atin ng mensahe. Ang sabi po dito ni Sandra Ramos ay, magandang araw po, nakinig po ako sa aming radyo sa inyong talakayan. Magandang po napakinggan din natin ang panig ng mga hindi pabor para sa proyekto para matimbang ang pros and cons ng dam. Sana ay gumawa ang gobyerno ng hakbang para makapagbigay ng solusyon sa patubig ng Maynila na hindi masisira ang ating future. So mula naman po kay Angela ng General na Quezon, ang sabi po dito, hello po, para po sa akin ay kailangan na ang Kaliwa Dam dahil nag-expand po ang development. Kung na-project ng magkakaroon ng shortage sa tubig, ngayon palang gawa ng paraan. Mabuti nga at proactive ang gobyerno sa pagbibigay ng additional sources ng water. Meron naman pong isa po nag-text pa dito, mula naman po kay Cynthia ng Manila. Sabi dito, magandang umaga po. Importanteng maging malinaw sa mga stakeholders ang proseso. Sana may gawin ding hakbang ang mga agencies tulad ng DENR at mga LGUs. Hindi pwede na porket proyekto ay pamahalang nasyonal ay hindi na idaan sa proseso. Magkaroon din sana na malinaw na pahayag ang palasyo tungkol sa proyekto at maging transparent sa nagiging kontrata between China. Mahirap yan. So, last naman po, ayon naman po kay Reynaldo ng Quezon City, basta ako, pabor ako sa Kaliwa Dam. Malaki ang maitutulong niyan sa mga taga Maynila at probinsya. Gaganda ang kalsada sa lugar at mapapabilis ang pagpapadala ng mga produkto, lalago ang turismo at tataas ang antas ng buhay ng mga tao sa lugar. Maraming po salamat sa inyong pagbabahagi po ng inyong mga opinyon at sentimiento. So, sumayin niyo po ang ating programang Sandigan para sa Kinabukasan. Tulad po ng usapin na Kaliwa Dam, ay patuloy tayo mag-aanyaya ng iba pang panauhin upang mabalanse po natin ang impormasyon sa usapin na kaunlaran na hindi masasaalang-alang ang mga likas na yaman sa ating bansa.
Salamat po sa inyong pagpapadala ng saloobin sa ating tinalakay at sana po ay magkarinigan muli tayo sa susunod sa pamamagitan ng radyo at online streaming. Ako po si Maris Gamara, ang inyong nakasama sa programang Sandigan para sa Kinabukasan. Tayo na! Sama-samang talakayin ang mahalagang impormasyon para sa kaunlaran ng ating bansa. Kaunlarang batay sa Sustainable Development Goals o SDG. Pakinggan ang programang Sandigan para sa Kinabukasan. Alamin ang detalye ng proyekto ng pamahalaan at anong epekto nito sa pamayanan at buhay ng mamamayan. Sandigan para sa Kinabukasan. Mapapakinggan dito sa paborito mong radio station at simulcast via Facebook Live. Sandigan para sa Kinabukasan. Makakasama si Maris Gamara, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga.